mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, unang Lunes sa buwan ng Enero at unang Lunes sa taong 2016, Enero 4, 2016. At makakaagapay po natin of course sa tuwi-tuwi na ang ating po namang Mona Lisa ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At dito naman of course sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang pride and beauty of Antipolo City, my co-anchor lady. Walang iba kundi si Miss Zarina Luzuegro. Zar, magandang morning! Magandang umaga ka, Francis. Magandang umaga sa ating mga manonood at tagapakinig ng Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo po kami tunghayan at pag-usapan ang may init na balita dito sa ating bansa. Hala, tara na at makisama sa amin dito sa aming himpilan. Live rin po kami dito sa PTV4 at IBC 13. Maaari rin nyo rin po kami matunghayan sa live streaming ng Radyo ng Bayan dito sa www.ptv.ph. Maaari nyo rin kaming live na mapakinggan sa PBS app na maaari nyo ma-download sa inyong mga app store. At maaari nyo naman po kami i-text sa 0922 2 or 358-2679. Ako po si Zarina Luzuegro. Of course, ang inyo pong kaagapay Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. At kalakip na rin dyan ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay natin sa ilang mainit na usapin, nakaguhit sa ilang mga payagang pangumaga at ang ating napapanahong pakikipagtalakayan sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan po ng ating Monday edition. At sa ating pong mga taga-subaybay, tagapakinig sa Radyo ng Bayan, kami po ay mapapakinggan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, at worldwide naman sa pamamagitan ng audio streaming. Again, a beautiful Monday morning, Zarina. Hi, magandang umaga ka, Francis. Happy New Year. Happy New Year. May hangover pa. Meron pa. Siguro, nararamdaman ko. But anyway, ngayon unang Monday of the year 2016 at inaasahan na natin ang gising na ang lahat. Back to work. Back to school. Ayan. Oy, mga chikitings. Handang-handa na ba? Huwag na yung paantok-antok pa, no? After 16 days vacation, the holidays of Christmas and New Year, back to school na tayo at ready na. And then, back to traffic situation. Yes, ka Francis, nakita nyo ba kagabi sa balita, yung NLEX at SLEX napupuno na ng mga sasakyan na pauwi sa kanilang mga tahanan dito sa Maynila. At kinakailangan, mga kaibigan, magbaon tayo ng 17 bag ng pasensya para na sa ganon hindi po tayo mapikon, lalo na itong mga ngayon lang nag-aapura at humahabol sa first day of work and first day of school. Ay talaga naman nandiyan na ang agony natin sa larangan ng trafiko at siguro naman matapos naman yung ating kasayahan, mga banding and so forth, mga reunions, let's be serious this time dahil mahaharap na tayo ngayon sa panibagong pagsubok as we enter 2016, Zarina. Pero ka Francis, alam mo, nakakabilib yung mga Pilipino na kahit nakakaranas sila ng sobrang traffic sa daan, meron silang mga nagagawa. Kumbaga malikhain sila para lang mawaksi yung stress ng trapiko sa inyong isipan. Kaya lang, mahalaga yun kasi parang yung mawala yung init ng ulo mo. Kaya lang yung iba, nagte-text, nag-cellphone, bawal na bawal yan. Once you are on the wheel, iwasan natin yan, mga kaibigan. Alam nyo, nandiyan dyan ang disgrasya, isang kisap mata lang, pagsisisihan natin yan. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa 6 minutos. 36 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin ang ating Mona Lisa. Magandang umaga, Ara Perez para sa unang sigwada ng ating mga balita live sa PTV4. Ara, magandang umaga. Una
Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Seguridad sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan, lalo pang hinigpitan para tiyakin ang seguridad ng mga mamamayang magsisiuwi kahapon hanggang ngayon, araw ng Lunes matapos ang holiday season. Mga mag-aaral, balik na sa klase ngayong araw sa mga pampublikong paaralan, sa elementary at high school ngayong araw ng Lunes. DOH Secretary Janet Garin iginiit na naging matagumpay ang kanilang kampanyang Iwas Paputok. Mensahe ni Pangulong Aquino sumentro sa pagtiyak na isusulong niya ang mahalagang reforma sa kanyang administrasyon. Bagong taong mensahe ni Cardinal Tagle, panatilihin ang interes sa pananampalataya sa Diyos. At bagong taong mensahe ni Pope Francis, pairali ng magandang balita para magbigay ng inspirasyon sa bawat mamamayan sa kanilang pangaraw-araw na buhay. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay na inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat ka, Francis at Za. Magandang umaga, Pilipinas. Bago na po tayo at tunghayan na natin ang mga pinakamaiinit na balitang hatid ng Media ng Bayan ngayong unang Lunes ng taong 2016. Una sa ating mga balita, hinigpitan pang lalo ang seguridad sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan upang tiyakin ang seguridad ng ating mga kababayan na nagsimula ng magsiuwian mula pa kahapon, araw ng Linggo. Ito ay matapos ang kanilang mahaba-habang bakasyon bunsod ng tinaguriang holiday season. Narito ang ulat ni Pauline Requesto. Dagsana ang ating mga kababayang pauwi sa kani-kanilang mga probinsya, gayon din ang mga nagsisibalikan sa Metro Manila sa pagtatapos ng holiday season. Sa Araneta Bus Terminal, umabot na sa 8,000 hanggang 10,000 ang bilang ng mga pasahero at sa pagtataya ng mga kinauukulan, bababa na ang bilang na ito sa 3 hanggang 4,000 dahil na rin sa balik sa normal na ang pasok sa mga paaralan at opisina. Samantala, may ilang mga pasahero na ilang oras nang naghihintay para sa kanilang bus. Bali, dumating po kami dito kanina. So, ang sabi sa amin, yung flight ng biyanan ko is 9:30. Ayon umano sa mga driver, kadalasan silang naiipit sa mabigat na trapiko sa EDSA at sa Infanta, Quezon, kung saan may one-way traffic. Nagkalat naman ang mga pulisya at security guard upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng paputok, baril, LPG tanks at mga matatalim na bagay. May medic din na nakaantabay para sa mga mangangailangan ng tulong medikal. Wala pa namang naitatalang masamang insidente ang pulisya, subalit iba yung pinag-iingat ng kapulisan ang publiko na maging alerto sa kanilang mga kagamitan at mga kasama. Doon po sa ating mga kababayan na magsisuwi at pupunta sa kanya-kanyang destinasyon, unang-una po, ingatan po natin ang mga ating kasama, mga bata at pati ating mga kagamitan para po hindi po mawala o maisahan tayo o mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto. Balik eskwela na nga mga mag-aaral sa elementarya at high school sa pampublikong paaralan. Ngayong Lunes po yan, Enero 4. Ito ay matapos ang kanilang 16 na Christmas break. Ang pagbabalik eskwela ngayon ay alinsunod sa inaprubahang calendar school year ng Department of Education. Ang mga pribadong paaralan ay maaari namang hindi sumunod sa nasabing kautusan. Subalit, kailangang sumunod ang mga ito sa Republic Act 7797 na siyang nagtatakda ng haba ng academic year. Matapos naman ang naging pagsalubong ng bagong taon, iginiit ni Health Secretary Janet Garin na naging matagumpay ang kanilang kampanyang Iwas Paputok. Ito ay sa kabila ng mahigit 400 individual na nabiktima ng paputok. Ayon kay Garin, mas mababa ang bilang ng mga naputokan ngayon sa loob ng 5 taon. Sa pinakahuling datos, 458 na ang nasugatan dahil sa paputok, habang isa naman ang nasawi. Mas mababa ng 44% kumpara noong nakaraang pagsalubong sa bagong taon. Pinasalamatan din ni Garin ng media at Philippine National Police sa kanilang suporta sa pagpapalaganap ng impormasyon kaugnay sa pag-iwas sa paggamit ng mga paputok. Ikinatuwa din ng kalihim na hanggang sa ngayon, walang naitalang insidente ng nakalunok ng lusis o piccolo. Tatanggap ang DOH ng bilang ng firecracker-related injuries hanggang sa Martes, 5 ng Enero.
Umakyat na sa 41 ang bilang ng mga biktima ng stray bullet sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa pambansang pulisya, 7 sa mga biktima ay pawang mga menor de edad, kung saan ang pinakabata ay 3 taong gulang mula sa Zamboanga del Norte. Sinabi ni PNP spokesperson Chief Superintendent Wilben Mayor, wala pa silang naitalang nasawi dahil sa stray bullet mula nang ginawa ang bilangan nito sa nakalipas na Disyembre 16. Samantala, 9 na suspect na rin ang inaresto ng pulisya dahil sa iligal na pagpapaputok. Sa sariling talaan ng PNP, nasa 272 na ang nabiktima ng paputok habang 1 ang nasawi. Habang sa ulat naman ng Department of Health, nasa 458 na ang bilang ng napuputokan. Nais naman ng isang mambabatas ang patawan ng mas mataas na parusa ang mga taong sangkot sa indiscriminate firing. Inihayag ito ni Congressman Celso Lobrigat na miyembro ng House Committee on Public Safety and Order. Ayon sa mambabatas, hindi na napapanahon ang kasalukuyang parusa sa indiscriminate firing. Ito ay dahil alarm at skandal lamang ang kasong maaaring isampa sa mga lumalabag dito. Iginiit din ni Lobrigat ang paghihigpit sa aplikasyon ng baril at ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lumalabag dito. Yan na muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat. Okay, 13 minutos na 23 segundos. Makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At alam mo, Zarina, Yes, Ka Francis. meron ng ikaw ba'y partikular na nakakakita o sumubo ka na nitong hoverboard? Hindi pa. Huwag kang susubok. Mahirap. Mahirap sobra. Delikado pala yan. Alam mo ba, sa US at sa Europe, ibinand na yan Yes, paggamit oo ng nga. hoverboard na yan. At dito, mukhang medyo binibigyan nila ng pansin na kumbaga, pagbabawalan yata ang gagamit ng below 14 years old. Kasi delikado talaga siya, Ka Francis. Sumasabog. Sumasabog na susunog. Sumasabog pala yan, Anthony, ha? Greg, pag iyan, lalo na yung pag nadidrain na, malapit na madrain at sinaksak mo, abay, nasabog Yes, pala. at saka maliban doon, kapag ka nagkamali ka, Ayun. baka naman mabago ka na. Ay, hindi, tama. Ang Di ba mabago ka pinakamahinang doon yung pagkabagok. Yes. Mabuti pa mag-skating ka na lang. O kaya magbisikleta ka na lang. The best pa yan. Kaya sana doon sa mga nanay na iniiyakan ng inyong mga chikiting siyang hoverboard na yan, hindi bali nang umiyak, huwag lang madisgrasya. Tsaka Ka Francis, ayoko nung produktong yon kasi parang ilalakad mo na lang, isasakay mo pa dun sa board na yon para na makatamaran na. Para sa akin lang. Hindi, tama, Baka ma-offend yung mga nag-enjoy sa totoo yun. hoverboard. Katulad ng... Exercise na yun maglalakad ka. Kaso Maganda na magugulat ka yun. lang, nasa mall ka, may makakasalubong ka, nakasakay doon. Ay, Diyos ko. Sabi Wow. ko, katamaran Medyo na. babanggain ka pa nung Kaya- nakasakay, magugulat ka pa parang nagyayabang na, naka-overboard ako, ikaw wala. Okay, tuloy-tuloy na tayo at narito na ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Sogod, Southern Leyte with Gemma Nari. Gemma, Amadjong Buntag, konektado ka. Yes, Sir Francis, maadjong buntag. Miss Arina, maadjong buntag. Ug Pilipinas, maadjong buntag. Happy New Year. Dito lamang sa Southern Leyte, matatagpuan ang pinakamagandang klase ng buhangin at mga bato para sa construction. Ito ang pinahayag ni Director Asis ng DNR Region 8. Ang mga ginagamit ngayon ng mga buhangin at mga bato sa paggawa ng mga buildings sa Cebu, Bohol at Maynila ay galing dito sa lalawigan ng Southern Leyte, pati na rin sa ibang bansa. At inaasahan din ngayon na mas tumataas ang dami ng mga turista na pumupunta dito sa Southern Leyte. Dahil dito rin sa ating lalawigan matatagpuan ang pinakamaliit na mga tarsier sa may Mount Nacolod. At ang mga pilgrim site, ang milagrosong San Francisco Javier sa Hanginan, Maasin City, at ang Mama Mary Shrine sa Halika Hills, at ang simbahan sa ilalim ng Monte Cueva. Sa mga dive sites naman, mas dumadami ang mga divers ngayon galing Germany, at ngayon dito sila ngayon sa may Napantaw dive site. Ang number 1 ngayon
sa buong Pilipinas at pangatlo sa buong mundo dahil sa mga gandang tanawin sa ilalim ng dagat. Ang Tangkaan Beach na maganda din ang dive site at bago ngayon na dive site dito sa Southern Leyte, dito sa may Uticon, Libagon, Southern Leyte. Para sa Radyo Vision, Gemma Destriza Narit, DYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Thank you very much, Gemma Narit, Radyo ng Bayan, Sogod. Puntahan naman natin sa Radyo ng Bayan Cagayan de Oro si Romy Kapinpuyan. Maayong buntag, Romy, konektado ka. Maayong buntag. May tuturing na nagtagumpay ang puspusang kampanya ng Department of Health Region 10 laban sa itagbabawal ng mga paputok. Naobserbahan itong nakalipas na pagdiriwang ng Pasko at sa pagsalubong ng bagong taon, puspusan ang isinagawang kampanya ng pinag-isang team ng Regional Task Force on Illegal Firecrackers dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Resulta nito umabot lamang sa 68 kaso ng firecracker-related injuries sa buong Region 10. Ayon kay Nur Ayan Caridad, Health Education and Promotions Officer 3 ng Department of Health Region 10, nangunguna pa rin ang pikulo sa mga nagiging dahilan ng blast burn at walang naputulan o amputation. Samantala, sa probinsya ng Bukidnon, merong 15, Lanao del Norte, 2, Misamis Oriental, 21, Camiguin at Misamis Occidental, 0. Nilinaw ng DOH-10 na nagpapatuloy pa ang data validation at monitoring. Ang final data and analysis ay malalaman sa January 6, 2016. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy. Happy New Year. At puntahan naman natin, Zarina, ang ating Radyo ng Bayan sa Tabuk. Naibag, abigat, kakabsan, Renzi Rawakin. Magandang umaga, Renzi. Naimbag nga bigat, inaasahang mas magiging madali at disaster responsive ang 42 barangays ng lungsod Tabuk sa ipatutupad na road mapping, faster and better travel program, City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tabuk City LGU. Ayon kay Mr. Ars Villanueva ng tanggapan, isa ito sa pangunahing programa ng LGU Tabuk sa pamamagitan ng Office of the City Mayor sa layuning gawing maayos ang mga kalsada patungo sa mga barangay at para mas madali rin ang pagresponde sakaling may mga kalamidad o sakunang mangyayari sa mga lugar na ito. Unang gagawin ang mga proposed at existing roads ayon sa priority projects ng bawat barangay. Sa ngayon, ayon kay Villanueva, sinimulan na ang road mapping upang alamin kung ano ang mga dapat na kalsadang isasaayos. Una rito, pinatupad ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ang Chico River Flood Control Project. Ito ay upang ayusin ang daloy ng tubig sa nasabing ilog at maiwasan ang pagbaha sa mga lugar na dinadaanan nito. Bahagi sa pondong ginamit ang bottom-up budgeting at counterpart na pondo ng lokal na pamahalaan ng lungsod Tabuk dito sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Radyo Vision, Renzi Rawakin nag-uulat, konektado ka. Maraming salamat, Renzi. Happy New Year. Okay, 20 minutos at 3 segundos makalipas ang alas 6 sa unang aparador ng ating message center. Buksan mo na, Zarina. Yes, Ka Francis. Ito Happy New Year to my husband Artemio and my son Artemio Jr. And to all my neighbors of Purok 7 Zone sa Sogod from Anesita Awa Cagurol of Zone 5 Sogod, Southern Leyte. Okay. Next, good morning Francis at Zarina. Binabati ko po lahat ng nanonood at nakikinig ng Radyo Vision. Happy New Year sa lahat. Ako po si Petanyo Atan sa Barangay Atan, Awit, Toril, Davao City. Okay, Happy New Year. Good morning Ka Francis at Ma'am Zarina. Happy New Year. Alan po ng Mulanay, Quezon. Okay. At good AM, Sir Francis. Welcome po Ma'am Zarina. Ay, thank you. Happy New Year po. Try ko po text kayo kasi mahirap makapasok ang text kaya sa 5:15 AM ako nakatext daw Kuya Popoy. And ayun, text anyway. Sir Ma'am, Happy New Year from Tess Ricky Tech ng Baguio. Baguio City. Okay, good AM. Foging Ka Francis at Beautiful Bibs. Nako, hindi na po si Bibs ha. Zarina na po ang ating kaagapay dito. Your show is really informative. Naging updated ako sa mga latest news because of your channel. Please pakibati po lahat ng teachers sa Almeria, Biliran. Because today is the first day of classes in the year 2016 from Jocelyn Villamor ng Almeria, Biliran. Thank you very much. Hi, good AM Kuya. Greet ko lang po ang auntie ko na si Mayang Babanto dyan sa Hingoog City ng advance happy birthday. January 6 from Wela, Polizon sa Kabuyaan, Hingoog City.
Thank you very much. Happy listening and advance happy birthday. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa Rina at siya nga pala, no? Mula ngayon, Monday, sa darating na Sabado, napakalaking paghahanda na naman ang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan, 10 na mga ilang government instrumentalities para dito sa nalalapit na kapistahan ng mahal na Poong Nazareno sa Quiapo. Yes, ang yearly yan, Zarina. Talagang isang napakalaking okasyon yan sa buwan ng Enero. Sapagkat yan ay dinadayo ng libo-libong mga deboto mula sa iba't ibang panig ng ating kapuluan at maging ng mga turistas. Maraming mga turista ang talagang sumusubaybay dyan. Kinukunan nila ng retrato dahil kamangha-mangha, no, sa lahat ng mga kapistahan. Itong kapistahan ng mahal na Nazareno ng Quiapo, itong talagang pinakamatindi na biro mo, may rerouting, lahat na ginagawa para lang sa kapistahan na yan. Dito kasi nakikita ka, Francis, talaga yung malalim na debosyon talaga ng mga Pilipino. Exactly. Sa itim ng Nazareno. At yan halos 2 araw dahil January 8, dadalhin pa yan sa Rizal Park sa Luneta. Yes, para sa mga gustong humalik. Yan, mga night vigils and everything. Nandoon yan ng Enero 8 at sa mismong kapistahan ito ng Enero 9, araw ng Sabado, ipoprosesyon yan mula Rizal Park after the 6 o'clock Mass in the morning na maaring gampanan ng ating butihing Cardinal Tagle, ipoprosesyon na yan pabalik sa Quiapo. At doon, yung normal na ruta, naku po, napakarami ng sasarang kalsada dyan dahil yung normal na ruta yan, dinadaanan ng mahal na senyor yan. At dyan mo makikita yung mga devosyon na talaga naman bumubuhos. Zarina, ikaw ba nakasaksi na in your lifetime ng piyesta dyan? Yes, Francis. Live naman talaga. Live, sa isang coverage. Napunta siya last 2 years ago. And sobrang, actually kahit na napakasiksik, yung mga tao kahit nagsisiksikan na, nakakuha pa rin nilang tumulong sa kapwa nila. Kasi that time yung crew ko and me, talagang kailangan namin ng tulong dahil sobrang siksikan na Talagang masasaktan ka na talaga. Pero Diyos ko, pinili pa rin nila na tulungan kami sa kabila nung siksikan nga na pangyayari doon sa Nazareno. And Ka Francis, siguro isa sa pinakaabala dito yung mga otoridad. Sa mag-aayos ng ruta at saka nung disiplina pa rin kahit ganung napakarami ng tao para masaksihan itong debosyon ng mga Katoliko sa itim na Nazareno. At ako pirming taon-taon dalangin ko na lamang na sana huwag magkaroon ng mga mabibigat na insidente na merong naiipit, may natatapakan, merong ang pinaka-worst talagang nagbubuwis ng buhay. Hindi maaari namang at napakaswerte nila kung sakasakali if ever. Sa kapistahan ng mahal na Nazareno. Okay, at sa puntong ito naman, Zarina, medyo magbigay tayo ng ilang update para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nag-iaot pa rito na sa mga lansangan. Nakarating na yung iba. Nakapasok na ng NLEX at nakapasok na ng Metro Manila, SLEX. Okay, sa ating Metro Base update, Michelle Penoliar. Michelle, magandang morning. Konektado ka. Opo, magandang umaga po, Sir Francis and Ma'am Sarina at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Narito po yung latest traffic update natin sa mga oras na ito. Ang kahabaan po ng EDSA southbound ay mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng Muñoz at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng MRT North. At muling masusundan po yan ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Pagsapit na po natin dito sa may area ng Mother Ignacia, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Aurora Boulevard. At masusundan po yan ng pagbagal dito po sa may area ng Santolan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Buendia. Ang kabilang panig naman po ng ating EDSA northbound ay nagkakaroon po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng FB Harrison towards Tramo at muling masusundan po yan dito po sa may area ng Magallanes towards Buendia. After po yan ay magkakaroon din po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng Estrella. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Pioneer. Sa mga dadaan naman po sa ating C5 Katipunan,
ay mabagal na din po itong southbound, ay mabagal na din po yung daloy ng mga sasakyan pagsapit natin dito sa may area ng CP Garcia. Magtutuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng F. De La Rosa. Masusundan po yan ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng Libis at muling magbabagal po yan pagsapit natin dito sa may area ng Lanusa. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Bagong Ilog. Ang kabilang panig naman po ng ating C5 Katipunan northbound ay nagkakaroon po tayo ng moderation dito po sa may area ng Bagong Ilog at muling masusundan na po yan pagsapit natin dito sa may area ng Libis. At pagsapit po natin dito sa may Aurora Katipunan ay mabigat na po yung daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Gate 3 Ateneo. Ang Commonwealth westbound po natin ay mabagal na din po yung daloy ng mga sasakyan. Pagsapit po natin dito sa may area ng Regalado Highway, tuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Dahlia. At muling masusundan po yan pagsapit po natin dito sa may area ng Techno Hub, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Philcoa. At pagsapit po natin dito sa may Quezon Avenue ay nakakaroon na rin po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa may Elliptical hanggang sa makarating po tayo dito sa may area ng Agham. After po yan ay masusundan na lang po yan ng bahagyang pagbagal dito po sa may area ng Araneta. After po yan ay light traffic na po tayo towards dito sa may area ng Welcome Rotonda. Yung mga pabalik naman po kung galing po tayo dito sa may eastbound, Welcome Rotonda, ay nagkakaroon lang po tayo dito sa may area ng Araneta. After po yan ay light traffic na po tayo pabalik dito sa may area ng Elliptical Road. At meron na po tayong number coding kung saan ang mga 1 and 2 ay bawal na pong bumiyahe sa pagitan ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Subalit meron pa rin po tayong window hours sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Subalit bawal pa rin po silang pumasok sa lungsod ng Makati at Las Piñas. At para po sa karagdagang katanungan, maaari po tayong tumawag sa hotline 136. Mula pa rin po dito sa MMDA Metro Base, Michelle Fenoliar nag-uulat po. Magandang umaga. Thank you very much, Michelle Fenoliar ng ating Metro Base ng MMDA para sa ating traffic update. Nagatid sa ating orasan, 31 minutos na at 31 segundos makalipas ang alas 6. Zarina, ang ikalawang aparador ng Message Center. Go! Alright. Magandang umaga sa inyong dalawa. Klase na naman po, mga kuya at ate. Parang ayaw. Oo, parang mabigat sa kalooban. Greet ko ng advance happy birthday kay Jat ngayong January 22. Maraming salamat po, Juval ng Sogod Southern Leyte. Happy birthday, Jat. Okay. And magandang umaga po, Sir Francis, lalo-lalo na sa bagong Anchor Lady na si Ms. Zarina Lusuegro. Welcome po at mabuhay po kayo at ang Radyo Vision 2016. God bless. Virgil ng CDO. Maraming salamat po, Maraming Virgil. Salamat, Virgil. Okay, natunghayan mo na ang aking bagong co-anchor lady. Ha? Ang pagkakaiba lang the lady with the dimple. Okay, yung mga deep dimple niya, yun ang yun na nakakaiba dyan. But anyway, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at mabalik natin dito sa ating mga ilang maiinit na issue na nakaguhit sa ilang mga pahayagang pangumaga. Medyo nalungkot ang maraming government workers na tinatayang na sa 1.4 na milyon o kulang-kulang 1.5 milyon government workers and employees. Medyo hindi pa naaaprubahan yung dagdag na sahod. Kaya, pero dasal ang kinakailangan natin dyan. Nothing is work. Hindi. Wag, Wilson. Wag kang sisenyas ng ganyan. Pupuntahan ko muna ang ating radyo ng bayan sa studios para sa ikalawang sigwada ng ating mga balita. Unahin natin ang ating... Radyo ng Bayan sa Ilocos Sur, si Omar Aquino. Magandang umaga, Omar. Konektado. Maraming salamat. Magandang umaga. Happy New Year. Tiniyak ni Vice Governor Deogracias Victor D.B. Sabeliano ang mas maunlad na negosyo ngayong 2016 sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ang pahayag ay matapos dumalo sa ginawang year-end assembly ng mga local industries and manufacturers, small and medium-sized enterprises, mga local cooperatives at magnenegosyo sa pangunguna ng Department of Trade and Industry ng probinsya. Sinabi ng Vice Governor, ito ay dahil mas maraming resources ang probinsya na maaaring i-maximize sa pakinabangan, ngunit kailangan ang pagtutulungan. Ito ay ang pagsuporta ng mga local government units at ng DTI sa mga umuusbong na lokal na industriya sa kanilang mga lugar.
Ayon sa Vice Governor, bukod sa maraming nagagawang negosyo, dapat ay maging malikhain, gumawa mula sa craft produkto, mula pa rin sa local source ang mga nagnenegosyo. Sinabi niya, mahalagang magtulungan ng mga ahensya ng gobyerno kabilang ang agriculture, trade at iba pa upang lalong lumakas ang negosyo at lumaki ang produksyon ng lokal na produkto. Ang pag-usbong ng mga negosyo, lalo ang mga tinaguriang auto o one town, one product ng mga bayan, kaling-sabay ng paglakas ng turismo sa lalawigan ay lalong nagpakilala sa Abel Iloco o long weaving, mga processed foods gaya ng bagnet at longganisa, produktong gawa sa water lily gaya ng bags at sapatos, tsinelas, ang basi o local wine mula sa sugarcane, balikutsa, muscovado sugar, buri products at iba pa. Yan ang balita para sa Radyo Vision o Maranto de Aquino, Radyo ng Bayan Ilocos Sur, Media ng Bayan. Maraming salamat, Omar Aquino. Okay, puntahan kagyat natin ang ating Radyo ng Bayan Palawan with Goody Sarsagat. Goody, mayad na temprano, konektado ka. Mayad na temprano Ka Francis. Mas mababa ang insidente ng mga napurukan ng firecrackers sa lalawigan ng Palawan ngayong taon. Ayon kay Maria Teresa Silva, tagapagsalita ng Ospital ng Palawan, hanggang kahapon aabot pa lamang sa 12 ang naitala rito. Ikumpara noong nakaraang taon na umabot sa 18 insidente, bagamat hanggang Enero sa ISPA ang pagtatapos ng kanilang monitoring. Nangunguna pa rin ang pikulo sa mga ginamit na paputok ng mga biktima. Halos lahat aniya ng mga biktima ay nagtamo lamang na maliit na sugat, maliban sa isang 73 anyos na lalaking tinamaan ng ligaw na bala sa kaliwang binti noong madaling araw ng bagong taon. Kamakalawa lamang isinugod sa ospital ng Palawan ang biktima mula sa bayan ng Araceli. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang suspect na nagkaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. Para sa Radyo Vision, Goody Sarsagat, Palawan, Media ng Bayan. Thank you very much, Goody Sarsagat at Zarina. Yes, muli. Ka Francis, muli natin balikan si Ara Perez live sa PTV4 Studio para sa ikalawang bahagi ng kanyang mga balita. Ara? Magandang umaga ulit sa inyo, Ka Francis at Zarina. Nanawagan ng mga nasunugan sa Tondo noong unang araw ng bagong taon ng mga kagamitan upang muling makapagpatayo ng kanilang bahay. Samantala, patuloy naman ang pagbibigay ng lokal na pamahalaan at ng mga grupo ng pagkain sa mga biktima. Balitaan mo kami, Pauline Requesto. Patuloy ang pagbibigay tulong ng pamahalaan sa mga nasunugan at clearing operations sa Barangay 155 at 160 sa Tondo. Nagtayo na ng welfare desk ang Philippine Red Cross para sa mga biktima. Ang iba nating mga kababayan, iniisip na kung paano muling makapagpapatayo ng kanilang mga bahay na lubhang tinupok ng apoy. Ang aling ito naghahanap na ng tanso na pwedeng ibenta kapalit ng perang maaaring gamitin pampatayo ng bahay. Nananawagan din ang mga residente na bukod sa pagkain, kailangan nila ng mga damit, kulambo, banig, gayon din ang yero at semento. Marami kasi sa mga nasunugan hindi na nakapagsagip ng kahit anong ari-arian. Nananawagan po ko sa mga nanunungkulan na maaari bigyan kami ng kumot, banig at saka kulambo, bubong, yero, mga damit ng bata, gamot, mga tsinela, sapatos, pamasok sa school, mga sunugol, mga uniforme nila. Biyernes ng madaling araw habang nasa kasagsagan ng karamihan sa pagdiriwang ng bagong taon naganap ang insidente. Isa ang kumpirmadong patay habang mahigit 2,000 individual naman ang inilikas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng kuitis ang naging sanhi ng sunog. Subalit patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto. Nanawagan naman si Archbishop Antonio Luis Tagle sa mga mamamayan na panatilihin ang interes at pananampalataya sa Diyos. Sa kanyang New Year's message, binigyang diin ni Tagle na kailangang palakasin ang pananampalataya sa Diyos para matamo ang tunay na pagbabago. Mahalaga ito, aniya, para magkaroon ng makabuluhang buhay ngayong 2016 at sa mga darating pang taon. May mensahe rin sa bagong taon si Pope Francis. Nanawagan siya sa lahat na pairali ng magagandang balita upang magbigay inspirasyon sa bawat mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kanyang homily sa isang misa sa St. Peter's Basilica, inihayag ng Santo Papa na ang taong 2015 ay puno ng trahedya. Kabilang narito aniya ang karahasan, patayan at matinding paghihirap ng mga mamamayan sa ilang mga bansa. Hindi rin pinalampas ng Santo Papa ang political corruption sa
lungsod ng Roma, kung saan mahigit 46 na bureaucrats, politiko at mobster ang inaakusuhang ibinulsa ang pondo ng gobyerno. Nanawagan din siya sa lahat na isulong ang pandaigdigang kapayapaan para sa pagunlad ng mga bansa. Umapila rin si Pope Francis sa mga miyembro ng media sa buong mundo na pairalin ang magagandang balita. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong unang Lunes ng taon. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Happy New Year pa rin sa ating lahat, lalong-lalo na kay Lolo Lando Figueroa mula sa Angeles City. Avid viewer po natin yan. Ayan, muli ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Ka Francis at Za. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, 39 minutos na at 49 segundos. Makalipas ang alas 6, meron tayong habol na text message yan. Zarina, go. Yes, Ka Francis, ito nga, may bumabati sa atin ngayon. Maayong buntag, Ka Francis at Zarina. Greet ko lang po ng mga dokalo sa taga-Tabunan, Almeria, Naval. Happy Fiesta dyan sa Tabunan sa petsang January 14 hanggang 15 ng si Sina ng Tondo. Maraming salamat, Sina. Okay, at may pahabol dito. Greetings to IBC 13 President, Mr. Lito Cruz. Ayan, nabati na kita sa first working day of the year. Bye. Also, belated birthday greetings to PCOO Yusek o Undersecretary Jesu. Ang pagbati mula po sa ating butihing Director Tito J. Cruz. Happy birthday. Happy birthday. Belated man. Huli man daw at magaling. Huli pa din. Huli pa rin. Okay. Anyway, Zarina, ipakilala mo na yes, ang ating panauhin Francis. para sa ating hapag ng tarastasan. Ito, fresh pa ha? Mula sa NCRPO. Hindi siya tumanggap ng ano pa mang imbitasyon maliban sa Radio Vision. Okay, maraming salamat po. Ito po si Miss Colonel Kimberly Molitas, ang NCRPO spokesperson. Magandang umaga po and Happy New Year. Good morning po sa inyo, Zarina. Sir, good morning at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Happy New Year. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sapagkat sa hanay ng 17 imbitasyon ng iba't ibang network, inuna nyo ang Radio Vision. Maraming salamat, Colonel. Maraming salamat din Happy po New Year. Laging bukas po yung inyong yung inyong stasyon para sa kapulisan. Kaya maraming salamat. Okay. Now, bilang panimula, siguro magandang maipabatid natin sa sambayan ng Pilipino ang best effort na ibinuhos ng ating kapulisan, particular na ang ating National Capital Region Office, Police Office. Kamusta po ang naging kabuuan ng ating mga gampanin for the year 2015, ma'am? 2015 na naging maayos ang lahat. Alam naman ng lahat, ang dami natin talagang naging okasyon. Umpisa pa nung una. Pero pinakamatinding challenge natin, of course, yung APEC natin. Dahil yan ay hindi lang lokal, kundi international na obligasyon natin yan sa buong mundo. At maayos nating naitawid yun. Kasunod yung ating undas, yung Pasko. At ngayon nag-uumpisa na tayo para doon sa ating Nazareno. No? Ayan, yan ang unang-unang yayakapin nating challenge na naman for the year 2016. Kadugtong ng ating eleksyon. So, 4 days from now, election period na. So, naka-heightened alert pa po kami at hindi na siguro ibababay ng ating regional director. Tuloy-tuloy na tayo dun sa ating alert. Dahil nga, umpisa na rin ng ating Nazareno. So, talagang pinaghahandaan natin yan dahil last year, meron pa rin tayong naging casualties. Wala naman pong namatay pero may mga nasaktan pa rin. At yan sana yung tinitingnan natin na sana ay mas mapaganda pa natin this year. Pero 2015 has been a fruitful year para sa, hindi lang sa NCRPO siguro, kundi sa kabuuan ng buong kapulisan. Maayos naman yung ating mga naging accomplishments. Pinakamalaki siguro natin yung year-end natin dahil nag-focus tayo sa anti-illegal drugs natin. Dahil dun sa concern ng ating mahal na presidente at ng ating chief PNP. Dun sa malaki kasi yung affectation natin dito sa buong sa NCRPO po, no? As declared by PDEA, meron tayong 92% na barangay affectation sa NCR. So, ang unang ginawa ng ating regional director, si Police Director Pagdilaw, iniutos niya yung ating puspusan na pag-anti-drug campaign. Talaga naman pong kahit nung magpapasko na, nagtatrabaho pa yung ating mga operatiba, kaya
parang wala kaming ano. Yun na rin siguro yung pamasko nila sa kanya na, na maganda yung accomplishment natin. Marami, nakahuli po tayo ng 15 kilos year end. So talagang maganda po yung mga naging trabaho ng NCR. At yan ay dahil sa pamumuno ng ating regional director, si Police Director Pagdilaw, na advocacy niya po talaga yan na sana ay sa kanyang termino ay mapababa natin yung yung drug affectation natin sa NCR. Pero sa kabuuan, Colonel Kimberly, kamusta po? Masasabi ba nating nagkaroon ng tremendous na significant na pagbaba ng crime rate sa kabuuan ng NCR or National Capital Region? Opo. Dahil yan dun sa ating inimplement, no, yung lagi nating sinasabi yung Oplan Lambat Sibat. Yes, okay. Kasi komprehensibo po talaga yung programa na itinatag na yan ng ating Department of Interior and Local Government dun sa pamumuno dati ni Secretary Rojas at itinuloy po yan ni Secretary Sarmiento ngayon. Okay. So tinututukan talaga natin yan dahil kumbaga po focused po talaga siya yung ating operations. Hindi po kagaya dati na kung ano lang meron tayo, yun yung ina-address natin. Ngayon kasi yung term natin na lambat tapos sibat, at tinitignan natin kung sino yung grupong focus natin, define kung sino yung mga targets natin, at nagde-designate tayo ng group of police officers na talagang tutukan yung mga targets natin. So, tuloy-tuloy natin ginagawa yan on the ground at sana i-sustain pa natin for 2016 or higitan pa natin yung nagawa natin for 2015. Okay, Zarina. Ka Francis, I believe isa sa mga mahalagang elemento doon sa crime prevention ay yung police-community cooperation natin. Kamusta naman yung ating cooperation with our concerned citizens? Yan yung pinaka-challenging sa atin ngayon, no? Dahil unang-una, dalawa na kasi yung mundo natin. Meron tayong komunidad na tinututukan, meron naman tayong netizens na talagang tumutulong sa atin. Malaking bagay po kasi yun dahil siguro hindi rin natin i-deny na medyo atubili pa rin sa atin yung ating mga kababayan para mag-report in person. So, mabuti na lang, meron din tayong nagagamit na social networking sites. At of course, yung media, you know. Sabi nga, you're the third state na nagkakaroon kami ng bridge para yung ating community ay makipag-usap sa atin in a different way. Sa inyo o kaya sa SNS, Facebook, at saka yung mga provided natin ng mga email addresses, Twitter, nagagamit po natin yan. Pero gusto rin po natin ipaalala na lahat po ng ibinibigay nila sa atin na impormasyon, yan po ay kailangan din naming i-confirm. Right. Dahil syempre po, mahirap naman po na mag-accuse din tayo ng mga kababayan din natin na hindi natin nako-confirm. Importante po yan. Dumadaan pa rin po yan sa proseso. Kagaya po ng nangyari ngayon na ini-encourage po natin yung ating mga kababayan i-post yung kanilang mga video or photos ng mga tao na nagpaputok ng New Year. Yan na nga. Yes. Yan po ang gusto nating ipaalala na mag-undergo po siya ng forensics. Hindi po siya basta-basta natin i-accuse yung tao na nakapangalan doon. Dadaan po siya sa masusing pag-aaral. At scientific procedure po kasi siya Hindi po kagaya din ng actual din na mundo natin. Kagaya kung si Jarina ay pumunta sa akin at nag-complain, madali kaming mag-uusap dahil personal po siyang nandyan. Iba po pagka internet naman po yung pinag-uusapan, medyo mas mahabang process po siya. To make sure po that we give justice also dun sa mga victim or dun sa mga tao na nagbigay din dun sa Facebook natin. Ka Francis, speaking of yung nagpaputok nitong nagdaang New Year, pati yung sa stray bullet, may nare-receive na ba kayo na videos? Kasi humihingi na kayo ngayon para bilang ebidensya. Meron. Meron tayong natatanggap at sa direktiba ng ating Chief ng Philippine National Police, napupunta po yan sa Anti-Cybercrime Group. Meron na po tayong talagang group na tumututok dyan. And they are technically trained. Sila po yung mga computer savvy natin. Tawag po natin sa kanila cyber cops. Yes. Yan. Meron po tayo yan na hindi lang masyado syempre natin na ipapakita dahil the work behind the scenes, hindi naman sila yung tipo na nakikita talaga natin on the streets Dahil nga po yung internet yung tinututukan nila. So yan po yung kanilang trabaho. At na-assign po tayo dyan dati. Yes. Nakita natin yung ating mga equipment. Talaga pong maganda at nagagamit. Ang importante lang po talaga, we need people to come forward, and report and provide us the information. At wag ganun pa rin po, wag po sana silang matakot. Dahil at the end of the day, kakailanganin pa rin po namin sila
sila to come forward and talk to us para po ma-confirm natin at maibigay natin yung kaukulang aksyon dun sa kanilang mga video or photos na binibigay sa atin. Pero Colonel, ilan po ang nakarating sa inyong tanggapan na nagpaputok nitong bagong taon, yung mga indiscriminate firing mula sa ating mga gun holders and men in uniform? Doon lang sa stray bullets talaga, no? Yung na-confirm natin, in fact, sa case natin, dalawa lang talaga. Pero kasi, ayaw natin maging conclusive ngayon. Napag-usapan po namin yan ng ating spokesperson ng headquarters talaga na hindi tayo magiging conclusive dahil may mga nire-report pa po Hindi po kasi talaga yung kaagad nagbibigay ng report yung iba o nagre-report yung iba. So, inaantay natin na makulate po talaga yung data para makapagbigay po tayo ng tamang datos sa ating mga kababayan. Hindi po natin sinasabi na wala. Hindi po natin sinasabing bumaba, kumonte o dumami. Pero ang sinasabi po natin, bigyan lang kami ng sapat na panahon kasi katatapos lang naman po talaga ng okasyon natin. So, antayin po natin na makumpleto yung datos at ipapagbigay alam naman po natin yan sa publiko para alam din natin. Dahil kailangan po natin yan sa investigasyon natin talaga. Yun ang hinihintay kasi siyempre, di ba Zarina, nag-report ka, naging biktima ang isang kaanak mo, siyempre humihingi ng katarungan yan. No? Yes. Now, nakapag-submit sila ng mga dokumentos, ng mga patunay, itong mga hard evidence na sinasabi, siguro talagang in the process, malaman nila kung naparusahan para magkaroon ng hustisya. Hindi ba, Colonel? May due date ba? I mean, until when kayo magkakalap ng... Isa kasi dun sa challenges natin dyan, yung pag-determine natin ng bullet. Dahil, ulitin natin, ano po kasi yan scientific evidencing ang tawag natin dyan. So, kailangan po magdaan siya ng proseso, yung ballistics natin na tinatawag. For simple term po na maintindihan ng mga kababayan natin, ballistics po yung bala para po ma-match natin yung bala kung saan galing na baril, kung anong kalibre siya. So, hindi po siya yung kung nakita natin yung bala, ibibigay natin sa pulis, sabihin ng pulis na ganito. Hindi po siya ganun kadali talaga. So it takes a process to be able to determine po yung kalibre ng bala and who owns it. Especially po that we don't really have the entire database po ng gun ownership natin sa buong Pilipinas. So what can lose firearms? Yun nga po, exactly. Unlicensed. Yun nga po yung sinasabi natin. Yes. Dahil unang-una po sa hanay po ng kapulisan, tandaan po natin na naka-muzzle tape po yung mga baril namin. So, naka-muzzle tape po ang baril ng PNP. Pag nasira yan, alam, pinipirmahan po yan ng aming mga director. So, pagka nasira po yan, ibig sabihin, pinaputok mo yung baril mo, you will have no reason para tanggalin mo ang muzzle tape ng baril mo. Not unless, of course po, in the call of duty. But we seldom, and of course, pagka nangyari po yun sa isang pulis, i-report po niya kaagad yun to make sure na alam po ng superior niya na iputok ko yung baril ko, ganit po yung nangyari. Pero I would speak for the 18,000 strong police officers of National Capital Region that na imposible pong iputok yung baril na yun. In fact, yung unang case, example lang po natin, yung na-confirm po namin na isang indiscriminate firing, si PO1 Plaque. Ang humuli po sa kanya ay mga kasama niya rin pulis din mismo nung time na nagpaputok siya. So, yun po yung sinasabi natin na impossible po na magpaputok yung pulis nang wala pong dahilan. So, yung unang case po natin na na-confirm talaga ng indiscriminate firing, pulis po yun, ang humuli po sa kanya, yung mismong kasama niya. At sila po mismo ang nagpakulong sa kanya, yes. Very good. Opo. So, yan po yung nagiinuman po sila, tapos siguro medyo nagwala. Nakalimutan niya. Na-special police. Opo, yes. Kalimutan niya. So, right there and din po, na-report po natin yan. So, nakasuhan na po kaagad siya and he is already facing administrative case dahil ang kaparusahan po niyan ay dismissal from service. Outright dismissal. Yes po, upon determination ng case. Okay. Now, siguro magandang mailarawan mo na rin, sasamantalahin namin, Colonel Kimberly, itong preparasyon natin. Sabi mo nga, nahaharap tayo ngayon sa unang challenge, itong piyesta ng Mahal na Nazareno. Ikalawang challenge nating malaki, yung national and local election coming May. So, dito,
hindi na kayo magbababa ng alerto. Nabanggit mo yata kanina, am I Baka right? hindi na po dahil Okay. ang election period po natin mag-umpisa January 10 eh. Campaign. Yes, ano na po ngayon, January 4? Yeah. 4, tama ba? 4. Yeah. Disoriented na ako sa date. Anyway, wala tayong bakasyon kaya nawawala sa isip ko yung date. Anyway, January 4, so 6 na araw na lang po yan. In fact, that's already next week. This week na mag-umpisa po yung ating election period, which means mag-election ban na po tayo. Gun ban and yes, everything. magga-gun ban po tayo. Marami po tayong, as usual, yung checkpoints. Pero unahin po natin yung ating Nazareno. Nakapaglatag na po ng preparasyon yung ating Manila Police District. Okay. On the next few days, I think tomorrow or Wednesday, ilalabas na po sa publiko yung ating mga rota. Pero kung familiar po sila last year, parehong rota din daw po yung gagawin from the last year. Yung na traslasyon Nazareno. din. Yes, yung traslasyon din, ganun Quirino. din po. Okay. Yung pahalik, nasa Quirino, sa 9. So, sa 8, sorry po, sa 8. So, yung pong hinihingi po natin yung ating mga elderly at yung ating mga bata, kung gusto pong makisali, doon na lang po sana sila. Kasi mas mahirap po na doon sila mismo sa sa ating prosesyon. Diyan po tayo nagkakaproblema sa medyo, hindi naman po ayaw natin na stop sila doon sa kanilang devosyon. Pero we want their safety. I think sa kapulisan po inuuna natin yung sana yung mas maging safe po ang lahat. So mas maganda po na doon sana sila sa pahalik, mas makakaluwag sa kanila yon. Magsasarado po tayo ng mga kalsada, south and northbound po ng Ross Boulevard, isasarado yan. I think sanay na po ang ating publiko na pagdating po ng Nazareno, talagang sarado po yan. So, tignan po natin yung advisory para mas makatulong po tayo at mas mapaganda natin yung ating prosesyon ng ating Nazareno. Okay, before totally winding, ang iyong mensahe sa sambayanan at siyempre sa ating kapulisan na nahaharap na naman sa panibagong pagsubok for the year 2016, Carla. Una po sa lahat, sa amin pong 18,000 na mga pulis, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Talagang hindi tayo masyadong nagbakasyon pero nagawa natin yung ating trabaho for 2015. Okay. Maraming salamat sa inyong serbisyo, sa inyong sakripisyo at sana ay maski pa paano nakapag-celebrate kayo ng Pasko at New Year sa inyong mga mahal sa buhay. Sa ngalan po ng aming Regional Director, si Police Director Joel Pagdilaw, ay muli naming hinihingi yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Nagpapasalamat kami for 2015. Sana po sa 2016 muli nyo kami suportahan dahil magna-national and local elections po tayo at mas malaking hamon po yung ating hinaharap. Sana po ay patuloy kayong makibahagi sa aming mga programa para po maitupad natin ng maayos yung ating katahimikan sa buong NCR at sa buong Pilipinas. Naku, may pahabol dito, Zarina. Paano po yung mga pulis na di nag-turnover ng mga confiscated na baril na di ginagamit? Ang kanilang service firearms, anong ginagawa dito ng mga pulis mula kay Paul ng Maynila? Hindi, ibig sabihin, hindi ginamit yung service firearms. Ang ginagamit yung mga sarili nila na mga nakumpiska siguro or whatever. Wala. Ano po yan nag-account po kami ng... Sir, nag-account po kami ng unlicensed firearms. Tsaka, ano naman po yan Ang lahat po ng police ay we encourage them to register their firearms. And lahat po ng... Tandaan po natin lahat po ng confiscation namin sa firearms ay tini-turn over po yan sa National Headquarters. Hindi po yan hawak ng pulis. Hindi po hawak ng pulis yan dahil kailangan po namin i-turn over yan sa firearms para po dun sa ating consolidation ng loose firearms. So, Okay. hindi po hawak yan ng pulis. Francis, mahabol ko lang. Wala ba tayo, to ease lang yung agam-agam ng ating publiko. Wala namang banta sa seguridad this coming Nazareno. Wala po tayo. Peaceful po tayo. Nice to know that. Buti na lang. Zarina, pasalamatan na natin ang ating panauhin. Maraming salamat po kay Colonel Kimberly Molitas at binigyan niyo kami ng oras, NCRPO spokesperson, and Happy New Year, Colonel. Thank you very much, Happy ma'am. New Year po. Hanggang sa muli. Pag hindi kayo busy, dalawin nyo kami. Anytime po. Nagising ako maaga. Okay, mga kaibigan. Tuloy-tuloy na tayo, 57 minutos. At meron ka pa bang ihahabol na message yan before totally winding, Zarina? Yes, Ka Francis. Good morning, Sir Francis and Ma'am Zarina. Climate change lagi sinasabi pero sinasalubong ng buong mundo ang taon ng matinding usok. Itinatapon sa himpapawid galing sa mga fireworks. Panahon siguro tigil na ang nakagawian saglit na kasayahan. Mata lang ang nakikinabang. Ang lalim, di ba? Joris po ng sulat
Samar. Okay. At sana sa susunod na taon na isama na rin sa pinagbabawal na paputok ang kwitis na yan. Kung siyang dahilan na naman sa nangyayaring sunog, wag nang gumawa sa perwisyo at buwisit na kwitis na yan. Salamat po mula kay Verhil ng CDO. Okay, good day Ka Francis. Pinapanood kita ngayon, nasa Davao City ako. Merry Christmas, Happy Prosperous New Year, and advance Three Kings. Okay. Okay, si Engineer Pakudan. And with that, paalam na tayo. Yes, Ka Francis, maraming salamat po sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Radyo Vision sa isang oras na pagsama sa amin. Ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kagapay Francis Cancino sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.